Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Haji Garcia at sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Ano ang gagawin mo kapag may naiinggit sa'yo? Hindi po biro ang inggit. Minsan, ito ang ugat ng sama ng loob, alitan at kahit trahedya sa buhay. At para mas maintindihan natin, dadalhin ko kayo sa isang makasaysayang kwento mula sa Biblia. Ang kwento ni Cain at Abel. Isipin ninyo, dalawang magkapatid. Si Abel, isang pastol, maaga siyang gumigising upang alagaan ang kanyang mga alagang tupa. Sa bawat araw, tinitiyak niyang malulusog at masaya ang mga ito. Si Cain, isang magsasaka. Maingat niyang inaalagaan ang mga pananim, dinidiligan at inaalis ang mga damo. Dumating ang araw ng paghahandog sa Panginoon. Si Abel dinala ang pinakamainam na unang anak ng kanyang tupa. Pinili niya ang walang bahid, walang kapintasan. Si Cain naghandog din mula sa kanyang mga pananim. At nang dumating ang oras, tumingin ang Panginoon. Tinanggap niya ang handog ni Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang handog ni Cain. At doon pumasok ang inggit. Tahimik si Cain, ngunit sa loob niya kumukulo ang galit. Sabi ng Diyos sa kanya, "Bakit ka nagagalit? Kung mabuti ang ginagawa mo, hindi ba't tatanggapin kita? Ngunit kung hindi, naroon ang kasalanan, nakahanda kang lamunin." Ngunit hindi pinakinggan ni Cain ang babala. Sa halip, tinawag niya si Abel. "Kapatid, halika, pumunta tayo sa parang." At doon, sa katahimikan ng bukid, bumunot siya ng patalim at pinaslang ang sariling kapatid. Kaibigan, mabigat ang inggit. Parang apoy na tahimik, ngunit handang sumiklab. Kung si Cain ay natutong kontrolin ito at pakinggan ang Diyos, hindi sana nangyari ang trahedya. Pero, paano kung sa buhay mo, ikaw ang si Abel at may Cain na naiinggit sa'yo? Paano tumugon ayon sa Biblia? Ano ang gagawin mo ayon sa Biblia? Una, huwag mong gantihan ng masama. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat. Kapag alam mong naiinggit sa iyo ang isang tao, huwag mo silang pasamain pa. Iwasan ang pagyayabang at magpakumbaba. Pangalawa, patuloy kang gumawa ng tama. Ayon sa Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag hayaang pigilan ka ng inggit ng iba sa mabuting ginagawa mo. Pangatlo, ipagdasal sila. Ayon sa Mateo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Panalangin ang pinakamakapangyarihang sandata
laban sa inggit. Kapag may naiinggit sa'yo, alalahanin mo, hindi mo kontrolado ang damdamin nila. Pero, kontrolado mo ang magiging tugon mo. Gawin mong inspirasyon ang kanilang inggit para lalo kang maging mabuti. At huwag hayaang sirain ito ang iyong kapayapaan. Ayon sa Biblia, ang mahinahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan, ngunit ang inggit ay nagpapabulok ng mga buto. Bakit ba naiinggit ang tao sa kapwa? Ang inggit ay isang natural na emosyon na halos lahat ng tao ay nararanasan. Ito ay pakiramdam ng diskontento o kalungkutan dahil sa tagumpay, pag-aari, katangian o kalagayan ng ibang tao na wala tayo. Sa unang tingin, para bang negatibong damdamin lamang ito. Ngunit kung susuriin ng mabuti, may malalim itong ugat sa ating kalikasan bilang tao at sa lipunang ginagalawan natin. Likas sa tao ang paghahambing. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo naiinggit ay dahil likas sa atin ang magkumpara. Mula pagkabata, natututo tayong tignan kung ano ang meron ang iba at kung paano tayo naiiba. Sa eskwelahan, ikinukumpara tayo ng guro sa ibang estudyante. Sa bahay, minsan ay ikinukumpara tayo ng magulang sa magkakapatid o kapitbahay. Sa social media ngayon, mas lumala ang ganitong gawi. Isang pindot lang, kita natin ang magagarang bakasyon, mamahaling gamit, o tagumpay ng iba. Kapag nakakakita tayo ng mas maganda o mas mataas na antas ng buhay sa kapwa, nagiging madali para sa atin ang makaramdam ng inggit. Ang dahilan din ng inggit ay ang kakulangan sa sariling kumpiyansa. Kapag mababa ang ating self-esteem o tiwala sa sarili, madali tayong kapitan ng inggit. Kung hindi tayo kontento sa kung sino tayo o sa kung ano ang naabot natin, nagiging sensitibo tayo sa tagumpay ng iba. Halimbawa, kung hindi mo gusto ang trabaho mo at makita mong na-promote ang kaibigan mo, mas malaki ang tsansang makaramdam ka ng selos o inggit. Ang dahilan din ng inggit ay ang kultura ng kompetisyon. Ang lipunan ay madalas nagpapalakas ng idea na dapat laging may mas magaling o mas matagumpay sa paaralan. May honor list. Sa trabaho, may employee of the month. Sa larangan ng negosyo, may market leader. Dahil dito, natututo tayong magtakda ng sukatan batay sa iba, imbis na sa sariling pamantayan. Ang resulta, kapag may nakalamang sa atin, nararamdaman natin parang tayo ay nabawasan. Ang sanhi ng inggit minsan ay ang paniniwala na limitado ang pagpapala. May mga taong naniniwala kahit hindi nila namamalayan na limitado lang ang tagumpay, yaman o pagkakataon sa mundo. Parang iniisip nila kung siya ay umasenso. Ibig sabihin, mas kaunti na ang tsansang umasenso ako. Ito ay tinatawag na scarcity mindset. Sa katunayan, hindi ganito ang realidad. Pero kapag naniniwala tayo rito, mas madaling pumasok ang inggit sa ating puso.
Isa pang sanhi ng inggit ay ang pagiging malapit sa isang tao. Nakakagulat pero mas madalas tayong naiinggit sa mga taong malapit sa atin kaysa sa mga hindi natin kilala. Ito ay dahil mas madaling ikumpara ang ating sarili sa kapareho ng sitwasyon o background. Halimbawa, kung pareho kayong empleyado sa iisang kumpanya at mas mabilis siyang na-promote, mas matindi ang tama ng inggit kaysa kung ibang industriya siya nagtatrabaho. Dahilan minsan ng inggit ay ang social media at modernong pamumuhay. Dati, limitado lang ang nalalaman natin tungkol sa buhay ng ibang tao. Pero sa social media, halos lahat ay nakadisplay at kadalasan pinakamagaganda at pinakamagagandang bahagi lang ng buhay nila. Hindi natin nakikita ang struggle, pagod o problema nila. Dahil dito, parang mas maganda at mas magaan ang buhay nila kumpara sa atin. Kaya mas tumitindi ang inggit. Isa pang dahilan ng inggit ay ang likas na damdaming pang-ebolusyon. Sa pananaw ng evolutionary psychology, ang inggit ay may ugat sa survival instinct. Noong sinaunang panahon, ang tao ay nakikipagkumpetensya para sa pagkain, tirahan, at kapareha. Ang makakita ng mas matagumpay na miyembro ng grupo ay nagsisilbing alarm na kailangan nating magdoble kayod para hindi tayo maiwan. Sa modernong panahon, nagbago na ang anyo nito, pero nananatili ang ugat. Kaya't kahit hindi na literal na pagkain o teritoryo ang pinag-aagawan, ang damdaming ito ay lumalabas pa rin. Paano may iwasan o mababawasan ang inggit? Una, magpasalamat sa kung anong meron ka. Ang gratitude ay mabisang panlaban sa inggit. Ikalawa, ituon ang pansin sa sariling pag-unlad. Ihambing ang sarili mo sa iyong dating sarili, hindi sa iba. Ikatlo, kilalanin ang damdamin. Kapag naiinggit, aminin ito sa sarili at alamin ang ugat. At ikaapat, gawing inspirasyon ang tagumpay ng iba. Tanungin ang sarili, ano kaya ang pwede kong matutunan dito? Sa pagpapatuloy natin, ang inggit ay bahagi ng pagiging tao. Hindi natin ito lubusang maiiwasan. Pero, maiiwasan natin itong kontrolin at gawing positibong puwersa para sa sariling pag-unlad. Kapag naunawaan natin kung bakit tayo naiinggit, mas madali nating maiwasan na lamunin tayo nito. Sa huli, mas mainam na mag-focus tayo sa sariling landas at magsaya para sa tagumpay ng iba. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghahambing, kundi sa kung paano natin minahal at ginampanan ang ating sariling buhay.